So, for loop na tayo. Tuloy na natin. Burahin ko lang to. Lagay ko dito for loop. So, ano ba ulit yung for loop? Ito yung ginagamit kapag, madalas ginagamit siya kapag sigurado ka sa dami ng iterations mo. Pero tulad ng sinabi ko kanina, pwede din siya gamitin sa kapag hindi ka sigurado sa dami ng iterations mo, tulad ng sa while loop. So, yung nagagawa ng for loop, nagagawa ng while loop. Yung nagagawa ng while loop, nagagawa ng for loop. Okay? So, siguro lagay muna natin yung syntax para hindi tayo malito kasi medyo ano siya, no? Lalo na pag first time natin makikita, medyo nakakalito siya. Ilalagay ko syntax para di tayo malito. Yan, lagay ko sa multi-line na comment. So, ang syntax niya ay ganito. For, ayusin ko lang. Ayan, sige, pwede na yan. For, tapos, dito sa simula, meron kang initialize. So, dito natin i-initialize yung variable natin, tapos semicolon, condition, tapos dito yung mag-i-increment tayo. So, yung increment, ito yung pang-iterate natin. Tapos, syempre, may code block ka dapat. Yan. Lagyan natin siguro ng space. Yan. Yan. Ganyan ang syntax niya. So, eto, kung mapapansin nyo, may initialize dito. Dito tayo mag-i-initialize ng variable. Hindi tulad ng sa while loop, papakita ko ulit sa inyo, no? Di ba sa while loop, ganito? Int x equals, for example lang to, 0. Tapos, tsaka ka maglalagay ng while, ganyan, while. Tapos, yung condition natin, x is less than 12, yung mga ganyan-ganyan. Dito, sa for loop, hindi na natin kailangan gawin to. Dito natin siya ilalagay sa loob mismo ng for natin, yung pag-initialize ng variable. O, gawa na tayo siguro ng example. So, hindi na tayo mag-initialize, no, sa labas. Dito natin siya i-initialize sa for na syntax natin. For, tapos lagyan ko lang siguro ng code block. Tapos dito sa for loop, initialize natin yung variable natin. Int, siguro I. Usually, I ang ginagamit dito eh. So, sa for loop, usually I ang ginagamit. Tapos, ang ilalagay ko ay 0. Usually, 0 din yan. Pero, pwede kang gumamit ng ibang number. Depende sa ano nyo yan, sa ginagawa nyo. Pero, madalas, di naman, medyo madalas na makikita nyo is 0 yan. Tapos, sa condition natin, siguro lagyan natin sa condition natin ay kapag ang I natin ay less than 5, ganyan na lang, increment natin, I++. So, dito, magpiprint lang tayo. Print lang natin I natin. Tapos, iraran ko. Zero, 1, 2, 3, 4. So, tutulungan ko kayo paano basahin to. So, dito sa 4, meron tayong na-initialize na variable. So, 0 siya. So, magsa-start tayo sa 0. Titignan natin yung condition natin. Ang 0 ba ay less than 5? True or false? True. So, patakbuhin mo tong nasa code natin, tong code block. I-print mo yung I natin. So, lalabas 0. Ito na yon. Sa mangyayari dyan, titignan naman kung paano natin siya ini-increment. So, ang increment natin ay I++. So, mangyayari dyan ay 0 plus 1. So, 1 na ang I natin. So, babalik siya dito. Magiging I equals 1 na siya. 1 is less than 5. True or false? True. So, papatakbuhin natin yung code natin. So, mangyayari dyan, ipiprint nyo yung 1. Tapos, titignan naman kung paano siya ini-increment. I++. So, 1 plus 1 is 2. So, ang I natin is 2 na. 2 is less than 5. True or false? True. So, patakbuhin nyo ulit yung code. 2. Tapos, titignan yung paano ini-increment. 2 plus 1 is 3. So, and so forth, hanggang maging 4 siya. So, 4, ang I natin, 4 is less than 5. True. So, patakbuhin nyo to, print nyo to, kaya lumabas tong 4. Tapos, titignan natin yung increment. 4 plus 1 is 5. So, ang 5 natin, ang I natin ay 5 na. So, 5 is less than 5. True or false? False na. Kasi ang 5 ay equals na siya sa 5, di ba? So, mabuti kung ganito yan. Is less than or equal to 5. Pero hindi eh, ganito siya eh. So, hindi na siya masasatisfy. False na siya. So, wag mo nang papatakbuhin tong
code natin dito sa loob. Ganun lang ang pagbabasa niyan. Madali lang, no? O sige, magtanong kayo sa akin ngayon. Sir, bakit ay ang ginamit nating variable? Pwede ba ibang pangalan yan? Pwede naman. Pwede nga yung keyboard. Pwede yung mousepad. Pwede yung paper, tissue, cabinet. Kayo bahala kung ano gusto niyang ipangalan dyan. Pero maging tayo, no? Yung sensible, no? Pero kasi classic na yan, yung I eh. Ang I kasi is, hindi ko talaga sure kung ano meaning yan, pero sabi ng iba, yung iteration, yung iba naman index. Pero mas iniisip ko siguro pang index siya kasi ang index is yung, 'di ba sa array, kung naalala nyo, is yung pwesto natin. So saan tayo magsa-start ng pwesto? Sa 0. Okay? So pwede nyo isipin na index siya. Siguro pakita ko sa inyo kapag hindi 0 yung I natin. Makikita nyo gagawin kong 2. So dapat 0, 1, 2, 3, 4 yung lumalabas sa pag 0 ang I, pero pag 2, nag-start tayo sa 2. So, 2, 3, 4. So, 2 is less than 5, true. Print, 2 plus 1, 3. 3 less than 5, true. Print mo yung 3. Tapos, 3 plus 1 is 4. 4 is less than 5, true. Print mo yung 4. 4 plus 1 is 5. 5 is not less than 5. So, hindi na natin gagawin to. Kaya hanggang 4 lang tayo. So, ito yung pwesto natin, itong I natin, or index. Okay? Pwede nyo isipin na index siya. Pero yung nga sabi ko, madalas, or medyo madalas, no, na makikita niya ay 0 yan. O, next question naman tayo. Sir, yung increment ba natin laging I++? Good question. Ang increment natin ay madalas I++, pero hindi necessarily means na lagi siyang I++. So, ano yung ibig ko sabihin? Kasi itong I++ na to, ito yung shorthand notation ng ganito. Papakita ko sa inyo. I equals I plus 1. Ganyan talaga siya. Shortcut lang to, yung I++. Shortcut lang yan. Pero ganito talaga ibig sabihin yan. I equals I plus 1. Kung mat ang pagbabasihan natin, medyo magulo siya. Kasi hindi dapat pwedeng mangyari yan. May I ka dito, sa kabila. Tapos pag tinranspose mo yung I mo dito, so I minus I, ano siya, 0 na yun, di ba? 0 equals 1. Parang imposible, bawal yon. Pero dito sa Java natin, pwede yan. Ngayon, bakit sa Java pwede to? Sa Math, hindi. Kasi sa Java, ang ibig sabihin ng equal sign ay assign. So, example, x equals 3. Ang magiging value ng x natin ay 3. Sa Math, expression ang mangyayari dito kapag may equals ka. May expression ka sa left na I, may expression ka sa right na I plus 1. Ganun ang sa Math. Pero sa Java, assign to. So, kung ang example natin ay x equals 3, yan ang value ng x natin. Dito, ang I natin, magiging value niya ay yung value ng I plus 1. Ang technique ko dito, para makita ko ng maayos to, is yung I sa kaliwa, yung bagong value ng I. Yung I sa kanan, yung lumang value ng I. Ganun ko siya lagi iniisip. So, siguro papakita ko sa inyo dito. I equals 0. Yan ang simula natin. 0 is less than 5, true. So, i-print nyo yung I natin, which is 0. Ngayon, yung 0 na yun, yun yung magiging lumang value natin. 0 plus 1, 1. So, ang bagong value ng I natin is 1. Gets? Tapos, 1 is less than 5. True. Patakbuhin niya yung code. 1. Piprint niya yung 1. So, ang lumang value natin ng I is yung 1. So, 1 plus 1 is 2. So, yun ang magiging bagong value ng I natin. 2. 2 is less than 5. True. Patakbuhin niyo ulit to. Print niyo yung 2. Tapos, 2, syempre, yung lumang value natin, 2 plus 1 is 3. So, yun yung magiging value ng I natin. Yung magiging bagong value ng I natin, 3. And so forth. Okay? Hanggang maging pag 5 na siya is mawawala na yung natin, yung loop natin, mababreak na siya. Kasi hindi na nasa-satisfy ito pag 5 na. Okay? Siguro iraran ko to. Run. Para makita natin. O, yan, diba? Ito yung katumbas ng I++. Parehas lang sila. Kung I++ or I equals I plus 1, parehas lang yan. Walang pinagkaiba yun.
So, balik tayo sa topic natin. Lagi bang I++ siya? Hindi. Pwede ka naman mag-increment by 2s, by 3s, by 4s, kayo bahala. So, papalitan nyo lang tong nasa right side na to. Gawin natin 2. Kung gusto nyong maging by 2s yung pag-increment niya, iraran ko. Siguro gawin natin less than 10 para medyo mas mahaba-haba yung iteration natin. So, raran ko. Nakikita nyo, by 2s yung talon niya. 0, 2, 4, 6, 8. Kasi, ang nangyayari dito, basahin ulit natin, no? Siguro kahit simula lang. Ang I natin is 0. 0 is less than 10. True. So, ipiprint niya to. 0. So, 0 plus 2 is 2. So, yun ang magiging bagong value ng I natin. Okay? 2. So, 2 is less than 10. True. Print nyo yung 2. Tapos, 2 plus 2 is 4. Yun yung magiging value ng bagong I natin, yung 4. And so forth, hanggang matapos natin tong 8 na to. Tapos, kapag 10 na siya, 10 is less than 10 is mabibreak na yung loop natin. Okay? So, pwede din namang 3 to. Papakita ko sa inyo. Iraran ko. Ayun o, 0, 3, 6, 9. Okay? So, kayo bahala kung ano yung gusto nyong increment natin. Yung I++ is shorthand notation yon. Shorthand notation ng I equals I plus 1. No? So, ito yung, ito talaga yung, yung pinaka-itsura niya ng I++. Ngayon, siguro gusto nyo maghanap ng shortcut din sa, halimbawa, kapag ganyan, I plus 2, I plus 3, pwede bang I++? Hindi. Kasi ang I++ is strictly for I plus 1 lang yon. So, ano yung isang shorthand notation? Meron pang isang shorthand notation dito. So, papakita ko sa inyo, buburahin ko. Ang I++, yan, can also be written as I plus equals 1. Parehas lang yan. Walang pinagkaiba yan. Iraran ko, papakita ko sa inyo. O, di ba? 0, 1, 2, 3 hanggang 9. Kaparehas niya lang yung I++. So, ito yung isang shorthand notation naman ng I++ or ng I equals I plus 1. So, dito, pwede nyo nang gamitin yung ibang value. 2. Run. 0, 2, 4, 6, 8. So, ito naman yung magiging shorthand notation ng I equals I plus 2. So, paano pag I equals I plus 3? Ganyan naman. So, okay, no? May shortcut pala lahat, no? 0, 3, 6, 9. So, okay. Sana nag-appreciate niyo yung shortcut, no? Pero pwede naman kayo kung gusto niyo para di kayo malito, ganyan. Ganyan. Pwede naman yung ganyan. Walang problema yan. Pero siguro magkakatalo lang yan kung sa readability. Kasi ibang tao, syempre, mas na-appreciate yung ganito. Yung I++ or I plus equals 1. Mga ganyan-ganyan. Pero pag 1, usually I++ ang ginagamit. Pero kapag 2 na, ganyan na ang ginagamit. Okay? Ang kinaganda pa dito sa for loop, eto pa, muntik ko na makalimutan, is, di ba, nag-initialize tayo dito, int I equals 0. Usually, kapag nag-initialize ka, di ba, hindi na pwedeng ulitin yung variable. So, for example, nandito ka. Meron kang int. Example lang to, or siguro string naman tayo, puro tayo int. String name. Puro din naman tayo name. Pero sige, example lang naman. String name equals, balik natin si Jonathan. Ganyan. Example lang to, So, kapag ka na ulit, kapag magde-declare ka ulit ng or mag-i-initialize ka ulit ng variable, hindi mo na pwedeng ulitin yung string name. Diba? Kung ayun, makapansin nyo, Adrian, hindi na pwede. Kasi nagamit na natin yung variable na name. So, mangyayari dyan is assign na lang. Ganyan. No? I-re-assign lang natin siya. Pero dito sa for loop, pag nag-initialize ka dito, int I equals 0, pwede mong gamitin yung I na variable sa labas ng for loop. So, ang mangyayari dyan is parang binubura na yung variable I natin pagtapos na ng for loop natin. So, tignan natin kung magagamit natin yung I natin. Int I equals 20. Pwede, walang error. Makikita nyo. Ipiprint ko. Ipiprint ko yung I ko dito.
Syempre, mag-loop muna to. So, makikita natin yung loop. Tapos, makikita natin yung 20. Ayun o, 0, 2, 4, 6. Ito, 20. Makikita nyo, di ba? So, mapapansin nyo nga dito, lahat ng ini-initialize nyo dito, nabubura. So, pwede nyo siyang magamit sa labas ulit. Okay? Sa labas ng for loop. Pero pag sa loob ng for loop, halimbawa, nag-declare ka, nag-ano ka dito, yung nag-nested loop, pwede yan, di ba? Parang sa while loop. Sa for loop, pwede ka rin mag-nested loop. For loop, ganyan. Since itong for loop na to, o yung nasa loob na for loop na to, is under siya ng for loop na to, okay, nasa loob siya ng code block niya, hindi siya pwedeng gumamit ng variable I. Kasi, na-define na natin yung I. So, try natin para makita nyo. Int I equals 0. Ayun o, kung makikita nyo, bawal na kasi I is already defined in the scope. So, since bawal tayo mag-I, gumamit tayo ng kasunod niya, J. Pero usually, J ang ginagamit nga dyan after ng I. Pero kayo pa rin bahala kung ano gusto nyo gawin. So, condition. Ang condition natin ay siguro gawin natin J is less than 10 pa rin. Ganyan na lang. Kaya bahala. Tapos, ang increment natin ay J siguro plus 3 tayo. Tapos, ipiprint natin yung J natin. Okay? Iraran ko. Siguro medyo malilito kayo sa itsura nito sa kalalabasan. 00369 2036. Magulo, no? Siguro hindi kayo malilito or maguguluhan kapag nag-concatenate ako dito ng string. Siguro, this is for J. Yan. Hindi kayo malilito pag may ganyan. Ayan, no? Mas madali siyang mabasa ngayon. O sige, turo ko sa inyo kung paano basahin to. Tulungan ko kayo. So, start tayo, syempre, sa labas na for loop. Ang I natin ay 0. 0 is less than 10, true. So, kung true siya, patakbuhin nyo yung code block niya, which is ito. Yung line 16 up to line 20. Okay? Tapos ngayon, ipiprint niya ay 0. 0, pinrint nga. Tapos nakita niya may panibagong for loop. Int J. Nagamit na ba yung J? Titignan niya yung taas. Walang J, walang J. Walang variable na J. O, so, pwede siya. Int J equals 0. So, 0 is less than 10. True or false? True. So, patakbuhin niya yung code block. So, 0, this is for J. So, ito yung nangyari dyan. 0, this is for J. Tapos, syempre, tatapusin niya muna tong loop na to bago siya bumalik sa outer na loop natin. O, tatapusin niya muna tong loop na to. Okay? So, since 0, this is for J. Tapos, titignan yung increment. 3, 0 plus 3 is 3. 3 is less than 10. True. Patakbuhin yung code. So, mangyari dyan is 3. This is for J. Tapos, titignan yung increment ulit. 3 plus 3 is 6. 6 is less than 10. True. So, patakbuhin nyo yung code. Okay? So, 6. This is for J. 6 plus 3 is 9. So, 9 is less than 10. True pa rin. So, 9. This is for J. Tapos, 9 plus 3 is 12. 12 is less than 10. False na. So, kakawala na tayo dito sa for loop na to. So, babalik na tayo ulit dito sa outer na for loop natin. Saan tayo nahinto? Sa pag-i-increment. Since 0 siya, yung I natin, 0 plus 2. Diba? Doon tayo nahinto eh. Mag-i-increment ulit siya. 0 plus 2 is 2. So, is 2 less than 10? True. So, patakbuhin mo ulit yung code block. Print mo yung 2. Ayan, pinrint yung 2. Tapos, ulitin na naman tong loop. Ulit na naman siya. So, start na naman tayo sa 0. 0 is less than 10. 0, this is for J. Kaya makikita nyo, umulit na naman, this is for J. Tapos 3, 6, 9. Ganun ulit. Okay? Tapos, nung nag-12 na siya, syempre, kakawala na ulit siya sa for loop. Mabibreak na to. Tapos, saan tayo nahinto? Sa pag-i-increment na. So, since 2 na yung I natin, 2 plus 2 is 4.
Is 4 less than 10? True. So, patakbuhin ulit natin yung code block natin. So, ang mangyayari dyan, ipiprint natin yung 4. Tapos, nakita na naman, may loop. Ulitin na naman natin to. Nagsawa na, oh. Nakakasawa. Tapos, 0, 3, 6, 9. Ulit na naman. Tapos, magsi-6 na tayo. Diba? Kasi mag-increment tayo from 4. So, 4 plus 2, 6. 6 is less than 10. True. So, patakbuhin mo ulit to. Piprint mo yung, yan, paulit-ulit. Hanggang sa, umabot tayo sa 8, no? So, pag 8 na siya, tutuloy pa siya. Tapos, pag nagtuloy na sa 10, okay? Kasi nag-increment siya, diba? 8 plus 2 is 10. Ang 8, ang 10 ba ay less than 10? Hindi na. So, bubura na tong buong loop natin. Hindi na matutuloy. So, kaya makikita nyo is hanggang ganito lang siya. 8, tapos hanggang dyan lang siya sa pag-loop nito. Tapos nung 10, hindi na siya tumuloy. Binrake na tong for loop. Tapos ito na. Int I equals 20. Pinrint niya yung 20. Okay? O siguro hanggang dito na lang tayo sa for loop natin. Tapos sa susunod na video, itutuloy natin sa do while loop. Sige, see you guys in the next video.